Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Duha sa napo ka mga DPWH officials nga giimbestigahan na assign sa Central Visayas. Bagyong Opong padayong nakaapekto sa Kabisayan. Ambulansya nga iya sa Canlaon City LGU nahagbong kilid sa sapa. Ug kapin sa usa ka gatus nga modified muffler sa Katigbian, Bohol gidugmok. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Duha sa napo ka mga DPWH officials nga giimbestigahan tungod sa giingong lavish lifestyle ug substandard projects na assign dinhi sa Central Visayas. Sayranta ang detalye sa report ni Alan Domingo. Maton ni DPWH Secretary Vince Dizon, gipadad-an na og show cause order ang napo ka DPWH Regional ug District Engineers. Giatagan na mga hingtungdan og 5 ka adlaw aron mo submit sa ilang show cause order. Kung adunay ebidensya, i-endorso sa DPWH ang mga dokumento o ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure aron idoso ang criminal case. Ang mga dokumento nini i-submit sa DPWH ngadto sa DOJ, ICI o sa Anti-Money Laundering Council. Apil sa ipadadaan og show cause order si DPWH 7 Regional Director Danilo Villa o si Attorney Brando Raya, Chief sa Right-of-Way Acquisition and Legal Division. Giimbestigahan sila tungod sa giingong lavish lifestyle. Gisuwayan nato kuha ang side sa mga opisyal sa DPWH Regional Office 7 apan nangayo pa sila clearance gikan sa ilang uluhan kabuhatan. Gikinahanglan usab nga mananghid sa DPWH Central Office kung adunay request sa media interview, sanglit sila na ang modesisyon kinsa ang mo-issue og statement. Samtang andam ang NBI mohimo sa lifestyle check sa mga nalambigit ng opisyal kung adunay mando gikan sa ilang labaw. Ready if we are tasked to do it. But presently, mo ni atong gibuhat karon because daghan kaayo nga areas we have to cover. Ang lifestyle check gisuportahan usab sa Cebu Provincial LGU. Miawhag usab sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Blue Ribbon Committee sa Senado nga i-appeal sa investigasyon ang flood control project sa Cebu. Kay dinhi makita ikaduhang daghang proyekto batok sa baha sa tibok nasod. If you ask me, mas ganahan gani ko nga ang Senate Blue Ribbon Committee, they will conduct the investigation here in Cebu because after all kita kaduha nga pinakadaghan og mga flood control projects pila ganito 26 billion of these funds na diri sa Cebu og 414 projects no flood control projects diri sa Cebu, so dapat i-investigate ni sila Samtang 15 ka mga flood control projects ang nasusi na sa NBI Severo og majority nini matud pa mga substandard base sa inisyal nga pakisusi. Apan gikinahanglan pa og technical investigation aron masiguro nga sakto ang ilahang nahaunang assessment. So based on that particular site inspection yesterday, we have already coordinated with the Commission on Audit for technical investigation audit. We will be recommending it to our office in Manila. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa kahimtang sa panahon, mas mikusog pa ang Bagyong Opong samtang nag-irog sa sidlakang bahin sa nasod. Sa 11 a.m. bulletin sa Pag-asa, giisa na ang signal number 1 sa Samar Provinces. Matod sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Opong sa Bicol Region Biyernes sa hapon sa dili pa kini mulabang sa Southern Luzon Sabado sa buntag ug posibleng mugawa sa Philippine Area of Responsibility Sabado sa gabii o kaha Domingo sa buntag. Sa pagkakaroon, wala pa'y epekto ang Bagyong Opong apan padayong magdala og uwan ang habagat. Base sa datos sa Metra Weather, masinati usab ang patak-patak nga pag-uwan sa pipila ka mga lugar sa Samar ug Leyte provinces. Posible usab nga uwanon ang habiling parte sa nasod.
Posibleng ma-blacklist ang mga kontraktor sa 13 ka mga proyekto sa lalawigan sa Sugbo nga gi-terminate sa Kapitolyo. Kini tungod sa nakitang mga discrepancies ug spillage sa proyekto sa probinsya. Kabahin kini sa unang 154 projects nga temporaryong gisuspenso human gimando ang pagsusi sa mga dokumento niini. Nasayran nga 77 na ang nakabalik sa pagtrabaho, samtang ang nahabiling 77 maoy padayong gisusi. Nasuta nga 13 ka mga proyekto nga gilangkuban sa road completing projects, multipurpose buildings ug solar lampposts nga wala pa mahuman. Sa kasamtangan, nagpadayon ang pagsusi sa Kapitolyo sa uban pang mga proyekto. Usa sa ground sa blacklisting is ang kaning na-incur sila og negative 15% slippage. So mo gini reason nga nung ma-blacklist sila. So if mo ni ang reason na terminate ilang project, so most definitely ma-blacklist gid. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mga peke nga tire sealant nga nagkantidad ug mobalor sa kapin 600,000 pesos nasakmit sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa Barangay Mantuyong sa Dakbayan sa Mandawi. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini mga kinaton nga gisudlan og counterfeit tire sealant nga nagkaroon sa CIDG Regional Office 7. Nasakmit kini gikan sa usa ka tindahan atol sa gipahigayon nga entrapment operation sa Barangay Mantuyong, Mandawi City. Miabot sa 300 ka mga karton nga adunay sulod nga mga piki nga tire sealant ang ilang gisakmit nga nagkantidad og 604,800 pesos. Nadakpan ang magtiayong negosyante nga nakaroon sa detention cell sa CIDG 7. Wa na sila muluwat o pamahayag. May private complainant na pumunta dito sa Cebu CFU. He's the only authorized dealer dito sa Pilipinas. And nag-complain siya na may isang individual na nagbebenta ng same product but counterfeit. So, yun, binaybas ng CIDG CFU natin. Then, sinertify din ng authorized dealer na fake yung tire sealant na yon. Matod sa CIDG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, nga gipamaligya ang naasoy sealant sa mas ubos kaayo nga presyo sanglit mga piki kini. Ang operasyon pinasubay usab sa Upland Mega Shopper sa CIDG nga gitumong sa mga nalambigit sa ingon niini nga modus sa negosyo. Na-impress nila for violation ng intellectual property. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka mga classroom sa kinder ug stock room sa Bangkal Elementary School nga nasunog niadtong September 5 sa gabii girekomendar sa Lapu-Lapu City Division Engineer nga ipa-demolish kay apektado na ang structural integrity niini. Mato ni Engineer Jonas Hakalan, DepEd Lapu-Lapu City Division Engineer, nga wala hinuon maapektuhi ang kaligon sa istruktura sa kasiglit niini nga mga classroom sa kinder ug grade 1. Dugang ni Engineer Hakalan, nakaduso na sila og request ngadto sa DepEd Central Office niadto pang 2022 alang unta sa pagpabarug og 4-story 16 classroom sa Bangkal Elementary School. Apan hangtod karon wala pa migawas ang budget. Hayan kun mulusot na unya ang budget adto kini pabarugon sa mga classroom sa kinder nga nagkinahanglan na usab nga ma-demolish. Once nga mo undergo na siya, grabe nga heat good mo kuan man pugod na siya. So dili na to siya fit nga gamiton. So mo to siya gi-recommend to nako nga i-demolish na gito siya, pero ako tong gingnan si ma'am nga before i-demolish need og clearance sa Bureau of Fire nga pwede na. Warning sa mga motorista nga mag-park daplin sa karsada sa Barangay Tipolo, Mandawi City, hingusgan na sa Traffic Enforcement Agency ang pagpanakop sa mga sakyanan sunod simana. Ani ang report ni Nico Sereno. Kini ang daan sa may sitio Santa Cruz, Barangay Tipolo, Mandawi City. One-way ratuod nga karsada nga gisubay sa mga sakyanang mitipas gikan sa highway. Apan mabantayan, daghan ang nagparking sa daplin sa magsigkaatbang pa nga bahin. Matud sa hepe sa team, nagpahibaw na sila sa mga residente
maghingusog na sila sa pag-implementar sa traffic laws. Two sides gid ang parking nya for the longest time no diha ra gid na sila. So karon murag ni take sa kog kanang bold move no para ani gihimo na lang na nilang parkingan, gihimo na lang into private ends ba ang dalan gani. Karong Lunes magsugod na sila sa pagpanakop, posibleng maklamp o mato ang mga sakyanan. Isa tong mahabilin diha atuan ang ipabira na diri sa kuan. Kay bawal na gina diha. Ya, walay wala nakahibaw diha nga sukad the other day, sukad pag Monday kay nasigit ang rekorenda. Sa pagsusi namo, giangkon sa mga residente nga nasayod na sila sa pahibaw sa taga-team. Pipila sa among nahinabi, uyon ra aron malimpyuhan ang dan. Pwede, oy. Kay? Makita naman ganda. Ano daw na nagparking ay? Da? Kung na nagparking? Di ba na nagparkingan? Di man away ko din. Kalsada ko lang. Nagpaybaw sila ninyo, ma'am? Nagsulti sila? Kinsa man ni ari dire? Murag team sila sa mga team sa Mandawi. Yung marami mo. Pero, kasi naman. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Soil painting nga nagpakita sa korupsyon sa Pilipinas nag-viral. Ani ang report. Kinsay di magdahom nga mapahimuslan di ay ang yuta alang sa painting. Mao kini ang gigamit sa Buholano artist nga si Ryer Josh Adorable, 23 anyos, taga Lubok. Unang tan-aw pa lang nimo sa painting, makita na nimo ang mensahe nga gusto niyang ipaabot. Iya kining gitawag nga pasani ng bayan, nga nagpasabot nga inay ang kagamhanan mo ay mupasan sa yawngungo sa mga tao, ang mga kabus na hinuon ang nagpasan sa kalisod. Gani, nag-viral ang iyang painting ug daghan ang gusto nga mapalit ni ini. I painted this piece kasi I wanted to spark change. Hindi ko kayang i-express vocally lahat, so I used my talent to say everything through art. Nagsugod ang iyang interes sa drawing, samtang 5 anyos pa siya, hangtod nga migamit siya og acrylic sa iyang pagpatong sa high school. Niadtong odet, human niya makita ang usa ka lapok nga nipilit sa bungbong sa ilang panimay, nakahuna-huna siya nga mobuhat og painting gamit ang yuta. Og niadtong tuig 2022, nakapahigayon siya og soil painting exhibit. Iyang giangkon nga lisod ang paggamit og yuta isip medium sa pagpinta, sanglit tun-an panimo ang layering ug ang tone sa color. Gani, naabot siya hapit mag-usa ka semana sa pagpinta sa pasani ng bayan. Sagad siya mukuha og yuta duol sa sapa, apan sa iyang pagdibuho sa pasani ng bayan, nagkuha siya og yuta mismo sa construction site sa DPWH. Sagad siyang soil painting, adunay nagpaluyo nga istorya niini. Yung soil carries energy. Yung mga past individuals na naglakad dito sa kalibutan, they used to step on the ground. And I like to think na katong ground, katong earth na akong gigamit carries energy and spirit sa mga tao. So, muna ako gusto na ipakita na katong nag-step ani is what if kanina sila. Mensahe niya sa tanan? Gusto ko lang sabihin na ang kaba ng bayan ay dapat manatiling para sa mamamayan. Hindi para sa busa ng may upuan at kapangyarihan. Uban ni Clans Gabutin og ni Rod Prado, ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Pipila ka mga lugar sa probinsya sa Samar naka-heightened alert na sa posibleng epekto sa nagdanga-danga nga bagyong Opong. Gikan sa lungsod sa Marabot, Eastern Samar, ani ang live report ni Fem Marie Dumabo. Fem, kumusta ang sitwasyon diha? Sas kay tibok lugar na dinhi sa Samar Island ang gipaubos na sa pag-asa sa storm signal number 1. Hinungdan nga ang tulo ka mga probinsya dinhi sa Eastern Samar, sa Northern Samar ug sa Samar ang nakaalerto na. Hinuon gikan sa Ormoc area hangtod na sa Tacloban City sa probinsya sa Leyte. Mga panagsang tutaligsik lang ang nasinati kaganihang udto hangtod na sa pagkahapon. Samtang linaw pa usab ang kadagatan sa Leyte area.
Pagpanag-umpaw usab ang nasinati sa pipila ka bahin sa Eastern Samar, Northern Samar ug Samar. Apan matod ni Josh Echano, ang PDRM officer sa Northern Samar nga naka-heightened alert na sila ug nagpahigayon usab sila og heightened monitoring sa tibok lugar sa probinsya. Isip kabahin sa pagpangandam sa pag-igo sa bagyong Upong. Halos tanang 24 ka mga LGU sa Northern Samar ang nakapahigayon na og pre-disaster risk assessment and scenario generation building. Tungod niini nakahimo na usab matud pa ang maong 24 ka munisipalidad og early emergency preparedness actions. Nagpahigayon usab sila og heightened monitoring sa mga hazards ug posibleng impact nga dala sa bagyong Upong ug ang hugot nga koordinasyon sa mga munisipyo ngadto sa kabarangayan. Giandam na usab ang mga evacuation center sa probinsya alang sa mga posibleng maepektuhan nga mga residente. Lakip na sige pang-andam ang mga food packs o food assistance. Samtang nagpagawas na og advisory ganihang alauna sa hapon ng Northern Samar Coast Guard kun ang Philippine Coast Guard sa Northern Samar nga wanay tugutang makalawig pa sa kadagatan gikan og padong sa Northern Samar. Samtang gipangandaman usab sa probinsya sa Eastern Samar ang posibleng epekto sa bagyong Upong sa unom ka mga munisipalidad sa ilang probinsya o sa northern part sa Eastern Samar. Ang kapin sa usa ka gatos ka mga barangay sa mga unom ka mga lungsod ang posibleng maapektuhan sa mga pag-ulan o paghaguros sa hangin. Nagpahigayon na usab og meeting ang Hipapad Municipality sa Eastern Samar nga sagad ba kasinati usab og baha kun adunay kusog ug halos way hunong nga ulan sud sa usa ka adlaw. Ang mga rescue equipment ang andam na lakip ang mga lugar sa probinsya sa Samar ang naka-preposition na usab sa mga gikinahanglan, ilabi na ang evacuation center kung gikinahanglan ang magpahiklin. Atong pamation karon ang pamahayag, tipik sa pamahayag ni Josh Echano, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer sa Northern Samar. 50mm rainfall sa 50mm rainfall scenario. Ang magsasagawa tayo actually based sa 50mm rainfall scenario. Ang projection ng Pag-asa is almost 95% no, ng mga barangays. So 560 plus out of the 569 mga 543 barangays yung babahain no sa at pwedeng maka-experience ng rain-induced landslide. Sa ato na matangan karon dinhi sa lungsod sa Marabot sa Eastern Samar nakasanati og tutaligsik. Hinuon mas gipangandaman nila sa ilahang kalungsuran og sa probinsya sa Eastern Samar lakip na usab sa Northern Samar og sa Samar ang posibleng masinati ang matud pa sa Pag-asa nga masinating pag-uwan sugod na karong gabi o di ba kaugma sa buntag nga may dalang mga kusog nga hangin o paghaguros sa hangin dala sa bagyong Upong. Ses daghang salamat ug amping mo kanunay Femery Dumabok. Ambulansya nga iya sa Canlaon City LGU natagak kilid sa sapa sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente kagahapon sa buntag. Gawas sa mga pangus, luwas ra ang driver nga si Josefino Manila. Matod sa driver, gikan siya naghatod og pasyente sa San Carlos City, Negros Occidental. Samtang pabalik na siya ug nagsubay sa National Highway pauli sa Canlaon City, nilikay matod pa siya sa usa ka motorsiklo. Apan nalak ang manubela sa sakyanan, hinungdan nga milaho siya sa bakilid diretso sa sapa. Ang driver nga mikamang padulong sa kalsada, daling gitabangan sa usa ka rider aron madala siya dayon sa ospital. Giabaga sa Canlaon City LGU ang galastuhan sa pagpatambal sa maong driver. Malubog ako ang pagkanalakman, ako lang kung judo yun, kaya rin ako basumagan to ang motor na sundan ako. Na-recover sa PNP Highway Patrol Group ang auto nga nabiktima sa rentangay modus. Ang auto nasigpatan sa Purok Avocado, Barangay Balugod, Dumaguete City, human sa pipila ka adlaw gikan sa pagpangita ni ini. Nasayran nga giabangan ang sakyanan sa rent-a-car shop sa Barangay Kangmating, Sibulan niadtong September 3. Niadtong September 19, wala giuli ug wala na makontak sa nangabang. Dili na makontak ang niabang ni ini nga si Katipay. Tungod ni ini, midangop na sa kapulisan sa Dumaguete ang tag-iya sa auto.
Diha ang PNP-HPG naghigayon og surveillance hangtod nga nasigpatan ang auto sa Barangay Balugo sa Dumaguete City. Sa investigasyon, nahibaw-an nga giprinda ang auto nga giabangan niadto pang September 8. 5 kaadlaw human kini giabangan sa kantidad na 20,000 pesos. Ang nagprinda misaad nga magbayad sa interes nga 6,000 pesos. Apan wa na mobalik ug wa usab ihatag ang mga papeles sa auto. Tungod niini nabalaka ang giprindahan maong voluntaryong gitugyan ang maong sakyanan ngadto sa PNP-HPG. Di alam nung may-ari na isang lana pala yung kanya sasakyan kasi ang ginagawa naman nung katipay is nag-extend lang siya. Nagpaabot pa ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team sa report o rekomendasyon sa taga-DPWH kabahin sa Butuanon Bridge. Hinumduman, pipila ka buwan ang nakalabay, misuwat ang grupo sa mga civil engineer sa syudad. Nag-auhag nga susihon ang taytayan nga usa sa crucial nga agianan sa highway sa Mandaue. Nangutana sila sa traffic scheme kung diin mapondo sa taytayan ang mga sakyanan nga naghuwat sa stoplight. Aminado ang team, maglisod sila kung usbon pa ang pamaagi dito nga dili pahunungon og sakyanan ang taytayan sa stoplight kay mas mutaas ang linya sa mga sakyanan. Apan mag-agad gihapon sila sa DPWH kung unsay rekomendasyon kabahin sa bridge o sa ilang panahom sa structural integrity ini. Imo pa nang i-atras diha. So samot na dyan nagkataas ang kiwing mo. Abot ni kadingin na stabok tingali. So mo lang na among concern. So from there siguro magkuan mi magkanang magtimbang-timbang lang ba unsay angay buhaton ngon ana. But again, we're awaiting unsa ilahang findings sa katong ilahang gikuan kay ni commit sila nga ilahang i-check, no. Aron dili na mapahimuslan, 110 ka mga modified mufflers ang nasakmit sa Katigbian, Bohol, gipigsat gamit ang backhoe. Gisaksihan sa mga opisyal o kapulisan sa lungsod ang maong aktibidad. Matod sa Katigbian LGU, ang pagguba sa modified muffler o tambutso ubos sa Municipal Anti-Muffler Ordinance, ubos sa ilang ordinansa. Gidili ang mga tambutso nga kusog ug tingog kay makabalda kini sa publiko, ilabi na sa gabii. Ang gihingusgan kampanya batok sa modified mufflers gisugdan ni atong Hulyo ni tuiga. Nga among i-implement, no, kay og ang mga butang nga gagmay di ganito mahimo kinsa may mutuon nato, no, sa atong liderato. So mo na nga ato ning gihimo, no, dako kayo ning kadaugan sa lungsod sa PNP Katigbian tungod kay sa atong hinahinay nga pagpaningkamot, no, na reduce binato. Aspeto sa pagtuong Kristohanon sa mga Danawanon, mo'y usa sa gipadak-an sa Carranza Festival 2025 isip kabahin sa kapistahan sa ilang patron nga si Santo Tomas de Villanueva. Gawa sa pasundayag sa kultura ug festivity, di sa ulog ang Santos nga misa nga gipanguluhan sa Apostolic Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown. Uban kang Arsobispo Jose Palma nga karon mao ang Apostolic Administrator sa Archdiocese of Cebu. Sa iyang wali, nanawagan siya sa pagkamatinud-anon ug kaligdong sa personal nga kinabuhi ug sa kinabuhi sa nenerbisyo sa kagamhanan, taliwa ning kabag-uhan. Nisaksi usab sila sa Carranza Festival 2025 Street Dance Parade sa miaging Domingo. Napo ka mga contingents ang nisalmot sa Carranza Festival nga nagpakita sa kamabulukod sa ilang costumes ug mga props uban sa ilang sayaw, mahinungod og pasalamat sa ilang patron. Misalmot usab sa parade ang Carranza Festival Queen, Miss Danao City ug matrona sa kabarangayan. Kabahin sa Carranza Festival ang panagtigi sa Ritual Showdown. Gilusad ang Carranza Festival ni atong tuig 1999. Sayaw pasalamat halad kang Santo Tomas de Villanueva sa mga grasya nga nadawat sa mga Danawanon sa pangama sa ilang patron. Sa Encantadia Chronicle Sangre, nagkaanam na sila og kasuod si Tera ug si Mitena, pipila ka adlaw sukad nga sila nasaag sa kalasangan. Apan taliwa ni ini, nag-away si Dea ug Flamara. Giingnan usab ni Flamara si Dea nga usa ka traidor sa Encantadia.
nagkauli ay bakaha si Flamara ug si Dea, musamot bakaha kasuod ang magkaaway nga sila Tera ug Mitena. Kana uguban pa atangi sa Encantadia Chronicle Sangre, alas 8 sa gabi sa GMA Prime ug Kapuso Stream ug alas 9:45 sa gabi sa GTV. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibuk ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mga kapuso, 92 days to go na lang o Pasko na. Bayong hapon kanatong tanan.